Diyan. Ito. Alamin natin yan sapagkat nasa linya na po natin ang isa sa ating panauhin para sa araw na ito. Walang iba kundi si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development. Good morning, ASEC Irene Dumlao, ma'am. Good morning, ma'am. Ay, magandang umaga po. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyo pong programa. Yes, Ayan. ma'am. ASEC, ito na nga, tag-ulan na, sabi ng Pag-asa. Tapos, mayroon pang La Nina. Parang ang obserbasyon po ng marami, pati yung mga researchers natin, yung mga scientists natin, parang mas mahirap daw ang sitwasyon kapag may ulan, dahil yung baha na hindi naiiwasan. Kesa pagka El Nino. So, sa panig po ng ating pamahalaan, sa pamamagitan po ng DSWD, nasa ang punto na po kayo sa paghahanda sa pagpasok nitong La Nina, sabi by August or September? Yes, Tuesday. Ito nga isa sa mga napag-usapan natin sa ating pong ahensya the other week. Itong linggong nagdaan. Dahil nagkaroon din tayo ng pagpupulong together with the Pag-asa. Nang sa gayon, mag-brief din tayo, no, papaano, ano ba yung sitwasyon at nang malaman natin paano ba tayo makakapaghanda. Right. So from that briefing, no, nabanggit nga ng Pag-asa kung kailan yung darating, yung inaasa o kailan aasahan yung mga malalakas na typhoon o yung madalas na pag-uulan. At dahil dyan, pinulong ni Secretary Rex Gatchalian ang ating Disaster Response Management Group, gayon din po yung ating mga regional directors para matiyak natin yung kahandaan ng ating pong ahensya bilang na tayo ay lead o vice chair ng response cluster sa NDRIMC. Sa NDRIMC nga po, and tayo yung nangunguna doon sa provision ng mga food packs and non-food items during our disaster response operations. So ang ginawa natin, Tuesday and Benji, no, tinignan natin ano ba yung mga areas na talagang uulanin, ano ba yung mga current stockpiles natin in those areas, how is our production, how is our stockpiling in our spokes and in our last miles. Dahil kung matatandaan, ang DSWD ay naglabas ng panuntunan natin on the buong bansa handa. Ito yung ating in-enhance na disaster resilience activities sa pagtitiyak na meron tayong whole of nation approach sa ating disaster preparedness by establishing yung effective and efficient at well-coordinated na humanitarian supply chain management system ng ating mga food and non-food items. Kung matatandaan, nabanggit na rin ito ng ating secretary, no, meron tayong create na supply chain lines for relief responses. Ito yung supply chain 1, ito yung ating government warehousing, yung pag-expand natin ng ating mga networks, kagaya ng hubs natin, ng mga spokes, at yung pagdagdag ng last miles. By entering into relief prepositioning agreements with LGUs, maaari natin gamitin yung kanilang mga warehouses. Doon natin pwedeng ilagay yung ating mga food packs nang sa gayon kapag merong massive disasters ay madali po tayong makakapag-access at matitiyak natin na madali natin itong may papamahagi. Yun namang supply chain na 2 natin, ito yung paggamit o pag-utilize ng mga existing private sector supply chain infrastructures wherein we enter into framework agreements with national and regional grocers nang sa gayon, meron pong pandagdag na mga food packs and non-food items in case nga po talagang sobra tayong babagyuhin, uulanin, or kung ano man po yung mangyari, no, ng mga massive disasters na sana hindi naman po mangyari. But of course, we're anticipating this being that the Philippines naman is an archipelagic state and talagang tayo ay nasa lugar na talagang binibisita madalas ng iba't ibang mga bagyo o disasters. Tama po. So, yan yung mga isinagawa natin na mga activities. In addition, kung nabalitaan nyo po, ang DSWD namahagi rin, no, sa ating mga field offices ng ating mga mobile command centers. Yung mobile command centers natin, yan, again, that's part of yung paghahanda ng ating ahensya
para matiyak yung maayos na komunikasyon kapag meron pong mga emergencies. Alam naman po natin, information is very vital, especially during disasters, para matiyak yung well-coordinated humanitarian response. And of course, matiyak din na yung pangangailangan nga ng lahat ng mga apektuhan ay ating pong maibibigay. Yes, ma'am. Yung Maganda ating yung MCC, yeah, ma'am. yes, yung ating, sorry, That's okay. dagdag ko lang, yung MCC, nakakonect yan doon sa Disaster Response Command Center ng ating pong ng ating ahensya. That again, make sure na well-coordinated yung ating response activity. Yeah. Maganda yun, ma'am. May template na tayo, may sinusunod tayo, tapos may mga bagong development kayong sinabi, kagaya nitong mobile command center para dun sa communication. At least mapapadali yung pagpasok dun sa mga areas na maaring tamaan nitong kalamidad. Pero bawat ganitong mga paraan, lalo na La Nina, El Nino, o kung ano pa man, bagyo, ma'am, meron tayong mga hamon ano po ba yung pinakamalaking hamon na nakikita ninyo na ngayon pa lang naghahanap na kayo ng solusyon dito sa hamon na to? Pag dumating halimbawa ang bagyo o La Nina o kung ano pa mang, ma'am, na mga sakuna dito sa Pilipinas. Yeah. Tama, Benji, talagang maraming mga challenges, especially na yung mga gantong sitwasyon na lagi talaga tayong nabibisita ng iba't ibang mga kalamidad. But dito sa ating pong ahensya, we see challenges as opportunities. So ito nga po, nakita natin na isa sa mga pinakamahirap na isinasagawa natin ay yung pagpapahatid ng tulong sa mga island municipalities, sa mga geographically isolated and disadvantaged areas, dahil yun nga po yung komunikasyon, yung transportasyon, those are really great hindrances doon Yes, sa pagpapahatid natin ng tulong. But sabi ko nga, these are also perceived as opportunities, kung kaya nga po dito sa ating buong bansa handa na framework, talagang tiniyak natin that we expand yung pong ating mga supply chain lines. Nang sa gayon, yung ating mga local government units na malalayo po ay makapacitate natin, ma-improve din natin yung kanilang pong mga competencies in addressing humanitarian needs by entering into relief prepositioning agreements ng gaya nga ng nabanggit ko. Magamit po natin kung anumang facilities meron sila, makapagpadala tayo doon ng mga goods, makapag-preposition, nang sa gayon, if a particular disaster hits them, hindi po tayo mahihirapang makapagpadala because right there and then meron na po tayo naka-preposition na goods. That's the same thing with entering into, yung pong mga framework agreements with private grocers. Okay. Ma'am, may mga alternative ba tayo? Kasi isa dun sa nakikitang malaking hamon ng Department of Social Welfare and Development, itong inilabas na kautusan ng Department of Education na ayaw na nilang ipagamit sana ang mga paaralan bilang evacuation center, ma'am. Well, of course, on the part naman of the DSWD, bilang tayo ay, of course, part ng entire NRINC Council, ito yung isa sa mga talagang pinag-uusapan natin. At ito yung gusto ta rin natin na makapacitate yung mga local government units, particularly in developing their local comprehensive plans. Hindi po ba? Nang sa gayon, makapag-identify talaga sila, makapag-identify ng area for their evacuation centers, makapag-construct po ng evacuation centers na sumusunod din doon sa mga pamantayan that has been sent. Ito ay, of course, it's an ongoing collaboration with other members of the NCMC, but on the part of the DSWD, tinitiyak natin na makakapag-provide tayo ng technical assistance, particularly on camp management and camp coordination, because that is yung pong mandato ng ating pong ahensya. Asek, ma'am, maliban ba sa supply ng pagkain na pinoprovide ng DSWD, ano pa po ba yung pwedeng ipamahaging tulong ninyo sa ganitong mga sitwasyon, lalo na pagka, para sabi ko nga kanina, ma'am, parang mas matinding kalaban pag bagyo, malakas na ulan, La Nina, kaysa pagka tuyo ang paligid mo Ito kasi baha, mahirap puntahan yung lugar na laging binabaha para maipaabot ang tulong. So ano pa ba ang pwedeng maipahatid ninyo at mayroon bang punto sa inyo na
na kayo, gumamit kayo ng floating facilities. Devices. Oo, para maipaabot lang yung kailangan tulong doon sa lugar na baha talaga. Nagda-drop ng mga pagkain from Armed Forces of the Philippines, particularly yung Philippine Air Force, ma'am. Yan yung mga ano. Yes, actually yan nga po yung mga na-experience natin in the past, po, na talagang nabanggit ko, it has been one of the challenges na na-encounter natin. Ito nga pagpapadala ng tulong, particularly in island municipalities and geographically isolated and disadvantaged areas, na kung saan tayo ay nakipag-partner with, of course, the Armed Forces of the Philippines para magamit din natin yung kanila pong mga assets. Ito yung nabanggit ko kanina na isa sa mga challenges na talagang tinutugunan o gusto po ninalayon na tugunan nitong ating buong bansa handa framework, because gusto natin na ma-maximize yung mga government logistic capabilities nang sa gayon yung pong mga ibang mga assets, and of course ay talagang makapag-focus doon sa kanila pong mga dapat pong magampanan. But at the same time, natitiyak natin na yung pong mechanisms natin ng pagpapahatid ng tulong are in place. Yan po yung sinabi ko kanina na yung hubs and spokes, yung last miles natin. Yes, ma'am. Talagang puno yan ng ating mga stockpiles. Gayon din yung ating mga framework agreements with private private grocers, nang sa gayon may makatulong sa pagpapahatid ng mga family food packs. Aside from the family food packs na ating pong pinapamahagi, meron din po tayong, of course, yung mga non-food items. Ayan yung mga hygiene kits, sleeping kits. Yan yung mga pinapamahagi rin natin sa mga internally displaced persons who are taking temporary shelter sa mga evacuation centers. But isa rin po sa mga pinakamahalaga na binibigay naman po ng DSWD as additional interventions during disasters, of course, yung dun sa camp coordination and camp management, kung saan tinitingnan natin na merong pong appropriate and gender responsive na mga assistance para sa mga bata, sa mga elderly people, mahalaga sa mga babae, yan. because yes, these are kabilang po sila doon sa vulnerable sector na dapat din yung pangangailangan ay ating tutukan. In fact, merong batas na minamandata si DSWD to come up with a comprehensive emergency program for children dahil being that they're the most vulnerable during disasters, kailangan tiyakin natin na meron pong play activity areas for them, especially kung nadidisrupt yung kanila pong pag-aaral. Gayon din po, tiyakin natin na hindi po sila maging subject ng exploitation, neglect, abuse, because these are very important and crucial matters or concerns na dapat din nating pong tutukan. At saka prone sila sa ganyan, ma'am, pag may yun, nasa ma'am, evacuation centers. Kasi dikit-dikit yan. Mga iba't ibang pamilya magkakasama sa isang evacuation center. Ang maganda ngayon, ma'am, meron ng mga, ano ba yun? Yung tent? Yung parang hindi siya tent, kumbaga may mga divisions. Ma'am, meron pa ba tayo mga... Tama po kayo. Local government yung iba. Yan yung... Yes, yan pa yung tinatawag natin ng mga modular tent. Sa pa-evacuation centers yan. Kaya nakikita natin, magkakahiwa-hiwalay po, at least meron pong privacy sila, bawat family. Somehow there's privacy, but then again, titignan natin na sa evacuation centers, yun nga, nabanggit mo, Tuesday, magkakahalo-halo sila dyan. Pag minsan, hindi natin monitor kung ano yung ginagawa. Kaya ini-strengthen natin yung ating camp coordination and camp management efforts nang sa gayon, yung pangangailangan po ng ating mga vulnerable sectors ay ating pong mabantayan at talaga pong maibigay ng ating pong mga camp managers. Yes, ma'am. Tuwing may kalamidad tayo, nananawagan ang DSWD na palaging doon po sa pwedeng tumulong sa amin mag-repack ng mga goods, maaari po kayong kumontak o sumali sa amin. Volunteers. Ma'am, may sapat na tauhan po ba ang DSWD para sa ganito o talagang tuwing kailangan ng mga mag-repack, kailangan natin ng mga volunteers, ma'am?
Doon nga sa nabanggit ko, no, doon sa buong bansa guidelines natin, buong bansa handa guidelines, so supply chain 1, talagang tinitiyak natin na ma-beef up yung ating production o yung the production of our family food Yes, bank. ma'am. Sa pamamaraan po na ito, nagsasagawa tayo or para ma-achieve no yung Yes, ma'am. mapabilis yung ating production, nag-hire tayo ng mga repackers using cash for work modality. So Ayun ngayon pala. po sa ating sa National Resource Operations Center natin sa Pasay at gayon din dun sa Visayas, meron po tayong mga na-engage na mga grupo, mga individuals who have been part of our production. Bahagi na rin po yan ng ating paghahanda para sa anumang disasters. Kaya yan po, tayo talagang very thankful for these groups and individuals who have been helping the department in its production Yes, for our food bank. Oo. Pero 'di ba dapat mas maganda, ma'am, kung locally, para hindi natin na-transport from NCR o dito sa head office patungo dun sa mga local government units natin. That's correct, Benji. Kaya nga po Yes, ma'am. tayo nagkaroon rin, in-intensify natin in-strengthen natin yung ating Visayas Disaster Response Center, and yan ay para talagang matulungan yung ating National Resource Operations Center doon sa pag-produce natin ng mga family food banks. Yes, ma'am. Because that is at a given time dapat nasa 300,000 yung inventory ng mga yung- hubs natin. Yung mga buffer stock. Yeah, and isa sa mga ongoing efforts now of the department is yung pagkakaroon naman ng Mindanao Disaster Response Center. So, Ayun, very tayo good. yes, because of course, napakalaking island ng Mindanao, Yes, ma'am. napakaraming regions ang kinakailangan niyang ma-serve. So, we have already engaged the local government unit and other stakeholders. Nang sa gayon, makapagtukoy tayo ng area kung saan i-construct yan. And of course, tayo ay nag-submit na rin ng ating plan sa DBM for technical review, no? Nang sa gayon, mapondohan din ito. But of course, at the same time, tayo rin ay nakikipag-partner with development partners. Nang sa gayon, matulungan din tayo in terms of resource mobilization. Ma'am, speaking of budget, magkano ba ang budget ngayon ng GSWD para sa taong ito para tugunan yung mga pangangailangan sa tuwing may kalamidad? Alright, I'm sorry, Susie, hindi ko kabisado yung budget ng disaster. But yeah, I can provide that naman later. I'll just have to Yes. check on the Yes, ma'am. GAA. Alright. Dito tayo sa isa, ma'am, Ito, sa food importante stamp. ito, eh. Food stamp program. Sabi Yes, nyo, ma'am. by July, nationwide na ang implementation nitong food stamp program, yung iwas gutom. Tama po ba? Ano na po ang latest dito sa paghahanda po ninyo para dito sa programa na ito? Tama, Tuesday. We will be moving on with the scale-up implementation of the Walang Gutom 2027 by July or by the second semester of this year. Nabanggit natin na we will be covering 300,000 households Yes. in 21 provinces in 10 regions. So, ang coverage niyan ay 452 municipalities or 5,440 barangays. Ngayon po, ongoing yung isinasagawa na validation ng ating mga program staff who were hired nga po bilang karagdagang manpower para sa ating programa. So, nag-create yung ating National Program Management Office, nag-hire tayo ng additional personnel, and this personnel already on the ground working with the various local government units para matukoy natin if yung bang pre-identified na mga prospective beneficiaries are still residing in those areas. Nandun pa Right. po ba sila? Sila po ba talaga yan? No? So, kinukuha na natin ng relevant information as part of our validation process. Yun, ma'am, kasi isa dun sa mga nagiging hamon din sa inyo, para malaman sino yung mga beneficiaries. Para sa mga beneficiaries, isang hamon din sa kanila kasi hindi nila malaman, ma'am, kung kasama ba sila Yan. dun sa Programa. bibigyan nitong Walang Gutom program, ma'am. Paano malaman ng mga Oo. beneficiaries sila?
Yes, tama po iyan. Dahil siguro nga yung mga beneficiaries natin in 2019, sila nga ay na-cover nung ating listahan. So nagkaroon ng enumeration, a survey, natanong sila about several information. Several years have passed already, baka nakalimutan na nila yan. Yeah. Kaya nga Yes, po, ma'am. nung natukoy natin, sino ba yung kabilang dun sa bottom 1 million of our bottom population based on our listahanan na natukoy din as food poor based on the indicator set of course by the PSA. Ito yung kadahilanan kung bakit tayo bumababa. Para unang-una, matukoy nga kung sila ay nandun pa, ma-establish yung kanilang information, and of course, to coordinate with the local government units para malaman po nila na sila ay prospective program beneficiaries ng ating programa. Nang sa gayon, mabigyan din sila ng nararapat na impormasyon, ma-orient din sila how the program will run dahil may mga conditions po itong ating Walang Gutom 2027, mapaghandaan na rin po nila. Yung meron tayong tinatawag na social preparation. So, we have to inform them, engage them in preparation for the Ayun. program. So, ibig sabihin, ma'am, bababa kayo sa mga barangay, ipapaalam nyo sa mga barangay kung sino-sino doon, yung mga benepisyaryo, and then itong barangay naman magtatawag doon sa kanilang lugar. Kaya, kung minsan, sa amin, ganun, ma'am, mayroon yung sound system. Tapos parang nag-a-announce sila. Meron, Nag-a-announce, punta po na po kayo kayo sa sa barangay. ayan, Oo, ganyan. diba? Punta kayo rito bukas, mayroon po tayong konting orientation kaugnay nitong iwas gutom o walang gutom program, parang ganon. Tapos kung minsan kung minsan na pati mga pangalan inaanunsyo nila kung sino yung mga pupunta sa barangay. Merong may listahan, pasabi, may pasabi. So ganun din po ba ang mangyayari sa ganitong programa, ma'am? Yes, Tuesday, yeah, yung mga nabanggit mo are part of the social preparation na tinatawag natin. Dahil sa social preparation, kabahagi dyan yung barangay assembly. So yan na yung binabanggit mo na yung ating pong mga barangay leaders magpapatawag po ng isang pagpupulong. Right. Sila po yung mag-identify kung ano yung area, anong oras. Tapos doon po nga titipunin na yung ating mga prospective beneficiaries at doon na po natin ikakalap yung karagdagang impormasyon. Yun. Ma'am, isingit ko lang, yung mga senior citizen, paanong mangyayari? Yung mga nakatatanda. Kasi ang alam natin, isasama ba sila sa gantong programa o may separado sila, ma'am? Well, of course, yung ating mga senior citizens na kabahagi nga po ng mga kabilang doon sa and PWDs, ma'am. Parang baka sa isang pamilya na yun hindi po ba? Ganun ba yan, ma'am? Per family? Yes. Dahil yung pong ating pong Walang Gutom 2027, ang unit of assistance po niyan per family. Yun. Per household, family. po. Per household. So, Okay. yeah, yes. So, kung sila po ay kasama na, yung ating mga senior citizens, mga persons with disabilities, kabahagi na po noong household na natukoy. Of course, sila yun na po ay mapapabilang. And of course, sila yung prioridad talaga natin na mapasama sa programa. Ma'am, yung electronic benefit transfer or EBT cards, ito rin isasama sa ipapamahagi o paano to, ma'am? Ano nang ginawa Paano ninyo nila rito? makukuha yung EBT nila, EBT cards? Yes. Kapag sila po ay na-i-register na sa program, yung ating mga beneficiaries, matatanggap po nila yung electronic benefit transfer card. So, yan naman po ay after their attendance sa nutrition education session, maluloadan naman po iyan ng kanilang 3,000 pesos food credit. Dahil sabi ko nga, meron pong condition yung program. Yes, ma'am. Kailangan po muna nilang mag-attend ng nutrition education session bago po sila pumunta dun sa redemption period. Correct. Na yung redemption period, yan naman po yung kung saan itatop up na yung 3,000 pesos food credit dun sa kanilang electronic benefit transfer. Ma'am, halimbawa ako, benepisyaryo ako, hanggang kailan ako magiging benepisyaryo ng programang ito? At ano ba yung mga kondisyon na kailangan masunod ko para patuloy ako makatanggap ng benepisyo? Yes, patay po doon sa program design natin and on the based as well on the guidelines ng Walang Gutom 2027, ang beneficiaries po natin
will be covered in the program for 3 years. Ang conditions po niyan, of course, ay nabanggit ko na yung kailang attendance sa nutrition education sessions because we really wanted to promote behavioral change in terms of pag-prepare ng pagkain dahil gusto natin yung ating mga beneficiaries matuto na mag-prepare ng mura, masustansya at masasarap na pagkain. So, gusto po natin yan ma-inculcate sa kanila through the attendance to the nutrition education session. Pangalawa po, kinakailangan sila ay magabayan natin na makapaghanap din ng trabaho. So, i-engage po natin dyan ang TESDAT, ang DOLE, nang sa gayon, yung ating mga beneficiaries, hindi lamang po sila matuturuan na mag-prepare ng mura, masustansya at masarap na pagkain, but they will also be capacitated to fish for their own. Para hindi naman puro asa lang tayo, no? Yes, that they become productive members also of their respective communities. So may mag-graduate din, ma'am, every year. Tama po. That's correct. So mag-graduate dun po sila from the program after having been served for 3 years. And hopefully in that 3 years nga po sila ay busog na sila. A member of the household ay hindi lamang po na-address na yung kanilang nutritional requirements. They have been capacitated and have been empowered as well. And at the same time, meron na rin po silang mga sariling mga trabaho para sila na rin po yung makapag-address ng kanilang mga requirements for food and nutrition. Yeah, with that, ma'am, naku, ganda no sinabi ninyo. At sana yung program mismo magtagumpay, no? At maganda yung at least magabayan natin itong mga taong nangangailangan. Hindi basta pinabayaan na lang sila. Poorest of the poor. Yes, ma'am. With that, Assistant Secretary Irene Dumlao, ma'am, nagpapasalamat po kami sa oras po ninyo at sa susunod po uli, ma'am, wag po kayo madadala. Thank you very much, ma'am. Happy Sunday. Maraming salamat din po at of course, ito po ay parte ng ating pong trabaho, yung makapagpatuloy na makapagbahagi ng impormasyon para na rin sa kaalaman ng ating mga kababayan, particularly the poor, the vulnerable, and the marginalized. So, magandang umaga. Happy Sunday po. Happy Sunday. Happy Sunday. Mga kapuso, nakausap po natin si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Babalik po. Walang pinopro